Alright, mega love shout out. Good afternoon mga kakabsat. Nako, may naitbulaga na naman ngayong araw mga kakabsat. Paano ba naman? Mukhang mayroong natauhan ulit. Mga kabsat, hindi na ito basta-basta haka-haka. Dahil siya na mismo ang nagsalita mga kakabsat. Coming from the horse mouth mga kakabsat. Coming from the horse mouth. Nakabaw. Ano ba ang topic natin ngayon, Maestro? Pero syempre bago yan, shoutout sa kasama natin, Randy Gorospe. Shoutout, good afternoon. At syempre kay Mark Bon Jovi, Michael Pangan. Shoutout sa iyo, Kapsat. At syempre sa mga silent viewers natin, like and subscribe po tayo. Laban lang! Diyos ka po, wala na. Bakit mo naman iniiwan? Ha? Bakit mo iniiwan si Alan Peter? Nako po, Joel, handa nang iwan si Alan. Especially sa special session ng majority block ni Win. Diyos ko po! Ang saklap naman nito. Ang special session mangyayari this week. Pakamalay nyo bukas. Ano bang laman ng balita, Maestro? Bakit ganyan? Laban lang, Joel! Sabi ni Alan, laban lang! Wala nang ilalaban. Tinapos na ni Joel Villanueva ang haka-haka mga kakabsat, no? So, this is it, Pansit. No? Kailangan na rin niyang magtrabaho tulad ng ginawa ni Chis Escudero. Nagsasawa na siya sa ginagawa ng kampo nila, kaya panahon na para magtrabaho talaga, no? Especially marami nangyaring mga sakuna, mga trahedya, at saka kailangang ihabol. No? Hindi pwedeng sa July. Ha? Hindi natin patatagal kaya nagpatawag na ng special session ng Pangulo. At mangyayari yan within this week. Naku po, sigurado hindi magugustuhan ng paglaban ni Cayetano. Diyos po. Good PM, Kapsat, sa lahat ng tao dito, sa lahat. Sinabi ko na inyo kasi nakakainis na yung balita na lumalabas. Yun na nga. Pero ito, coming from the horse mouth, Kapsat, ha? Si Joel na mismo ang nagsalita. O, tapos na ang haka-haka. Ha? Tinapos niya na ang haka-haka. Eto, makiki-attend siya. Kung naki-attend siya, malamang ika-13 siya. Diyos ko po, Rudy. Wala na. Tapos na ang maliligayang araw niyo. Kaya, eto, pag-usapan natin. Ito ang laman ng balita, mga kakabsat, no? Bago natin pakinggan si Joel, mga kakabsat, may nag-iiyakang mga garapata. Ito si Joel, oh. Teka lang. Ito, breaking news, mga kabsat. Kaninang umaga pa to. Actually, nag-post pa ito, si Trixie Angeles Cruz. Sabi niya, Senator Joel says he would attend a special session of Congress that may be called by the President. Sa pagkakataon na nagkaroon ng special session, tutuparin na natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. And we will be there. Sabi naman dito ni Zoraida, striptease sa padahang-dahan para din mabigla yung mga tao tulad ng ginawa ni Chis. Senator Joel Villanueva may be trying to soften the blow. Kunwari wala siyang, kunwari kapag nalalaman, ha? Wala siyang pinapanigan kasi dun lang siya sa tama o sa may tama. Palusot? Question mark. Tatambling lang sa kabila. Dami pang dinadahilan. Ilan mo kami? How do you spell traitor? Ay, putrake, si Zoraida. Ay, yung mga garapata, putrake, nasasaktan sila. Ha? Nasasaktan sila sa statement na sinabi mismo ni Joel is Lord. O siya, puntahan na natin. Ito. Ano ba sinabi niya? Be caught in the middle of this Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Panahon na para magtrabaho. Diyos ko po, Rudy. Shout out St. Benedict Concepcion Simon. Shout out, Kapsat. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tuto pa rin po natin ang ating sagradong tungkulin. Ala kataalan.
Paano yan? Sagradong tungkulin bilang mga senador. Paano ba yan? Diyos ko Lord, paano ba yan? Sa ilalim ng ating saligang batas, Oh. we will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation, at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Oh. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Yun. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas. Lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Oh. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Yan, yung mga generals. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Tama. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Hindi po ito panahon ng kampihan. Yun, talaga Kapag lang. may kababayan Hindi pwedeng ganyan, Senator Joel. Magagalit si Trixie Angeles. Si Attorney Trixie magagalit. Paki-spelling daw yung traitor or traitor, di ba, Saint Benedict, Diyos ko Lord. po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Yun. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin. Klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Yun. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Praise the Lord. Dinala tayo ng Diyos sa tamang pag-iisip. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon Tama. at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Tama. Higit po sa lahat, Hindi unahin ang kapakanan ni Cayetano na hindi kayo dumalo noong June 1, June 2, June 3 para hindi siya mapatalsik. Na inamin mismo ni Marcoleta, nilaglag niya si Cayetano. Diyos ko po. patuloy po tayong maninindigan Oh. para sa Diyos at para sa bayan. Yun. Maraming salamat po. Actually, may mas mahaba yan eh. Mga kapsat, may mas mahaba yan. Meron pa yung saan ba yung mas mahaba yan? Meron yan eh. Na-share ko yung mas mahaba yan. Ganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. 6 minutes to, 6 minutes. Ganda at mapagpalang araw po sa Ito yung mas kompleto pala. Sorry. Okay, pasak. ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, Oh. kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Yun. Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6. Oh. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nagugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat ka ng issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? Saan nga ba? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At Wala nang haka-haka. Ito na, ibubulgar ko na. Ito na yung totoo. tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Abay, oo naman. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan.
Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Paano pa Hindi naman? lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tuto pa rin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Ganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado. Nako, Joel, bakit mo naman ginawa ito kay Alan Peter? Bakit mo binulgar? Diyos ko po, kaya galit na galit yung mga alagad niya. Diyos ko po, Rudy, pati si Attorney Trixie nang gigigil. Paki-spelling daw yung traitor. At nag-uumpisa sa letter J, sabi niya. Hala! Paano ba yan? May nagising at natauhan na. Kailangan nilang magtrabaho dahil mandato nila is their constitutional duty para magtrabaho. Dahil ilang araw silang hindi nagpakita. June 1, June 2, June 3, hindi sila nagpakita. Nagpakita sila June 4, pero wala si Joel. Putragin, Diyos ko po, Rudy. Allah, malaking kanto.
Nanginginig na si Joel. Nanginginig na si Marcoleta dahil hindi na matutuloy ang kanilang pangarap na pangalawang hearing. Dahil mas mauuna ang special session. No? Ay, Diyos ko Lord Rudy. Paano ba yan? Tapos na ang maliligayang araw. Tapos na. Wala na. Nalpasan. Ay, Diyos ko po. Kaya sigurado, hindi makakatulong si Alan Peter. Magdadasal silang parehas. Maghingi sila ng kanilang Holy Spirit na lakas, energy from their Holy Spirit. Oh, Diyos ko Lord, wala na. Tapos na ang maliligayang araw. Tapos na ang haka-haka nang galing na sa kanya mismo from the horse mouth. At darating siya pag meron ng special session na igrag-grant ng Pangulong Bongbong Marcos. Ay, nako po. Na Holy Spirit. Ayun lang, Arda yan, Diyos ko Lord. No? So tatayo na siya para magtrabaho. Tandaan nyo, sino yung mga tahimik doon? Ang wala sa eksena, madalas wala sa eksena, yung dalawang bilyar, si Bongo, at saka si Joel, silang apat ang laging wala sa eksena. No? Nako, alam na this. Hindi sila makakatulog nito, Diyos ko Lord Rudy. So yan po ang statement ni Senator Joel Villanueva, that Jesus is Lord. Ito na mga kakabsat, natauhan na siya. Pero ang tanong, makakalimutan ba natin ang mga pinaggagawa niya? Diyos ko Lord, hindi pwedeng kalimutan yan. Baka siguro mapapatagal lang yan. Ito is Lenten, pero let's see no? Kailangan na paano ba naman? Sinabi kasi ni Boying, hinog na yan! Hinog na! Hinog na! Ay, matragis. O siya, coming from the horse mouth, talagang na. Pero bago tayo mag-end dito sa topic natin ito, pakinggan muna natin si Kabsat Alfred. May sinasabi si Kabsat Alfred. O sige, hindi ko siya tinapos Ito po ang sabay nating tapusin yung sinasabi ni Kabsat Alfred. Kabsat Alfred, isingit ko tong content mo. Okay, Hello pasok. guys, Okay, pasok. Hello guys, andito na naman ako at ito may papanoorin tayo ngayon Oh. Itong Sarah First pahayag Family, nitong shout out. si Joel Islulong na sa pahayag niyang ito mukhang dito matutuluyan ang iiyak ang mga didilis. Umiiyak na iba. Diba? Anyway, panoorin muna natin bago natin komentuhan. Let's go! Okay, pasok. Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. We will be Una there. po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Yun! Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Yes. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin. Klarong-klaro po sa Tungkulin atin na ang maglingkod. dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at Yun! unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit Kababayan! po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Praise the ayan mga Lord! didilis! Praise the Lord! What the heck? Yan nagpapahayag na. Nagpapahayag na si Joel Islulong. Sabi niya itigil na, hindi dapat nag-aaway-away, dapat ay nagtatrabaho. Tama! At ano pa sabi niya doon yun ang mandato nila, magtrabaho, di ba? At sinabi niya, sa pagbabalik ng sesyon,
sisiguraduhin niya na talagang sila ay makakabalik sa trabaho, matutugunan ang mga dapat na matugunan, itong kasama na itong sa promotion nitong mga sundalo, itong sa emergency funds, no? Hindi niya direktang sinabing siya ay tatalikod na, pero nung sabihin niyang kinakailangan sila ay magtrabaho na, kumbaga ano tawag dito, mangyayari para dapat umusad ang Senado at hindi puro away. Maliwanag na ito ay pagpapahayag na siya ay ready nang lumipat. O, di ba ga? So, kaabang-abang ito. So, dito at least matatapos na ang debate. So, hintayin na lang natin na manawagan si PBBM ng special session. Pero ito ay mukhang sigurado na sapagkat ang sabi niya ang sabi nitong si Joel Islulong, pagka nagsimula na ang kanilang special session, darating siya. So, ibig sabihin, talaga si PBBM ay mananawagan ng special session. At ito ay handa na si Joel Islulong para lumipat, para maging ika-13. Upang sa ganon, yung pangarap ni pangalan ito? Antipetra, na siya pa rin ang presiding officer sa impeachment ay maglalaho na. O di ba ga, at least si Antipetra makaka-focus na sa itinatayo niyang kulto. O Antipetra, magpasalamat ka kay Joel Islulong pag lumipat na to. Bakit? Makaka-concentrate ka na sa kultong itinatayo mo. So gawa ka na lang ng mga doktrina. Mag-focus ka na lang sa pagiging kulto. Siya nga pala, ang panawagan na ngayon ng mga mamamayan, ng taong bayan hindi na ang pagbaba mo bilang Senate President, kundi mismong resignation mo na bilang isang senador. So ang taong bayan ngayon, lumalakas ang panawagan, lumalakas ang paninindigan, at lumalakas ang tinig, ang sigaw na ikaw ay mag-resign bilang isang senador na. Ibig sabihin, iwanan mo na ang posisyon mong yan sapagkat hindi ka na kailangan. Okay? So lumalakas ang panawagan at palagay ko naman timing na yon tama-tama, Senator Espirikitek, upang sa ganon, ikaw ay makapag-concentrate na sa iyong mga pag-aayos at pag-establish ng kulto. No? Kulto na itinatayo. Aray. O mga didilis, magsiiyak na kayo. Nawala na yung pag-asa ninyo. Sasampu na nga ang minority. Mababawasan pa. Ito pahayag ni Joel Islulong, sigurado na ito. Yes, sigurado na yan. Coming from the horse mouth. Sigurado na ito na talagang babaliktad na. Okay? So yun lang muna. Hindi na chismis yan. Hindi na chismis. Kawawa naman ang mga didilis. Palpak ang rally. Ubos ang majority. Matutuloy ang impeachment trial. Tapos kinulit pa nila Congressman Ridon na mayroon pa mga bagong ebidensya. Wala na. Tapos na maliligayang araw. Lahat ng kamalasan, inabot ang mga didilis. Ang tawag yan, karma. O mga didilis So yun lang. Matili kayo mga bubot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Yun. Salamat, Kapsat Alfred. Ay, Diyos ko Lord Rudy. Wala na. O diba mga Kapsat? Kaya enough is enough. Diyos ko Lord, tama na. Sobra na. Panahon na para magtrabaho. Tama ang haka-haka ng lahat. Sabi ni Joel Villanueva na handa na siyang magtrabaho at maging ika-13th senador kung magtatawag daw ng special session. Hula natin yan dahil wala kasi siyang sinabi tungkol sa quorum at Abelino versus Cuenco. According to Jesus Palsis, Diyos ko Lord, naloko na. Alright, Hafsat, anak ng kabote, ito ituloy natin to yung plano ni Joel Villanueva. Pakinggan naman natin si Senator Ping Lacson. Ito katatapos lang ng kanyang interview kanina. So pakinggan natin. Pero for the meantime, countdown muna tayo. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Punta tayo kay Senator Ping Lacson. Pasok!